Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Andito na naman si Kuya Goods nagbabalik. Nako po, rating pabagsak na ng pabagsak. Ano nangyari? Ah, maski sa Hong Kong, bagsak ang rating mo. Tapos sasabihin nyo, malakas kayo sa Hong Kong. Huwag nyo kaming lukuhin dahil kami mismo ang nag-survey. Solid ang mga PDP line at Duterte sa Hong Kong. Mag-ikot-ikot kayo sa Hong Kong para malaman nyo kahit nagpagamit pa kayo, gumamit pa kayo ng mga bulager nyo, nasasabihin malakas kayo sa Hong Kong, kwento nyo sa pagong, baka mamaya, oo, pinagluloko lang kayo niyan. O eto, simulan natin ha. Bumagsak ang rating satisfaction ni Bonget. Bakit? Alam nyo naman. Kaya, Robin, ikaw na magbalita para masaya. Matapos ang pag-anunsyo ng negative 43 ratings ni BBM, inanunsyo na din ang pagka-disband ng Vice Presidential Security and Protection Group ni Vice President Sara. Inanunsyo ito mismo ngayong araw ni General Bronner. Nako po. The Vice Presidential Security and Protection Group has been deactivated by Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr. The deactivation comes after several members of the group were relieved over their alleged involvement in the transfer of office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez last year. Earlier, the 75 police officers assigned to Vice President Sara Duterte under the VPSPG were replaced after she mentioned during a press briefing last November that she had ordered an assassination to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Erneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez should anything happen to her. Ayon naman sa mahalin natin ng Pilipinas, the VPSPG was deactivated, mga kapatid nating Muslim, MNLF, and MILF. Baka ito na ang panahon na kayo na ang magbigay ng security ng Vice President. Kung kayo na ang security group niya, isa itong malaking sampal sa AFP. Tama. At mabalita ito sa buong mundo kung gaano kawalang kwenta ang pamumuno ng AFP. Matapos ang insidenteng ito ay bumuhos ng donasyon mula sa mga certified DDS at mamamayang Pilipino para sa mga Duterte. Today, in an interview with Vice President Sara Verbatim, a reporter asked sino ang magpopondo ng pagpunta ng mga kamag-anak sa The Hague. Vice President Sara responded, hindi namin napag-usapan yan kasi meron namang trabaho lahat. Si Hanilet ay merong mga negosyo. Ako, meron akong trabaho, may sweldo ako. Meron din akong other income na tinatawag. Ang aking kapatid na si Congressman Pulong ay meron ding trabaho at meron ding sweldo si Mayor Baste. So hindi namin napag-usapan yung pera. So ang tawag sa amin ay KKB, kanya-kanyang bayad. Then a person from the crowd uttered, willing kaming mga Pilipino sa buong mundong tumulong. She responded, Tama. Yun din po ang napag-usapan namin magkakapatid na hindi kami tatanggap ng donasyon o hihingi ng tulong mula kanino man. Kung kakailanganin ng pondo para sa aming mga gagawin dito, mas Saka bakit ba pati ba naman yung pamasahe at mga problema ng mga Duterte, pinoproblema pa nitong mga bakulaw na ito? Bakit? Ang tanong, anong problema nyo? Pinakulong nyo na nga si Tatay Digong Pati ba naman pamasahe, uungkatin nyo pa? Anong pakialam nyo kung mamamasahe ang mga Duterte? Si Pulong, si Baste, si Kitty, si Madam Hanilet, o si BP Sara. Oo, bibigyan nyo ba? Sobra kayo Pati mga ibang mga bagay kailangang ungkatin nyo. Binibigyan nyo na nga ng problema ang mga Duterte. Kahit ano hong gawin nyo, na pagbibigay ng problema sa mga Duterte, hindi ho kayo aabante. Sabi nga ng ating kababayan oo, maghintay lang. Ng alin? Ayan ang abangan natin Kasi kayo, gumagamit pa kayo ng mga mga bakulaw diyan, mga dorobo, nagkampi-kampihan. Magkano daw ang bayad? May nag-tip sa atin. Magkano ba? Alam niyo na ho yan, 777 na yan. Napapag-usapan yan ng mayor ng Baguio. 'Di ba? Ganun ho, katindi, para pabagsakin ang mga Duterte. Pero hindi kaya 'di ba? Hindi kaya. Ngayon, meron pa ditong balita, naku po, parang ang sabi, parang mapapabilis
Kasi buo na yung buo na yung team ni Tatay Digong eh. Abangan natin yan sa dulo ng ating video. Tuloy mo. Pili naming magbenta ng mga damit upang magkaroon ng sapat na suporta. Ah. Nako, iba ang ganti ng Marcos. Matapos siya makakuha ng negative 43 ratings. Ito pala ang kanyang ganti. Ang tanggalan ng security group ang Vice President Sara. Samantala kumalat na sa buong mundo na posibleng maparusahan si BBM sa kamay ni US President Donald Trump dahil sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Narito ang full video, panoorin natin. Basahin natin mga Lods. US sanctions versus BBM admin. Nako po, ito na. Posible kung may napatunayang kooperasyon sa ICC. Sa palagay niyo mga Lods. Kasi di ba pinapatawan na nga ngayon ng sanction ng US ang ICC. Yan, dapat lang. And pag napatunayan na ang Philippine government ay nakipagkooperasyon at nakipagtulungan sa ICC, sigurado ako may kalalagyan talaga ang mga executives na nagplano na isurrender si Tatay Digong sa ICC. Saw the Vice President earlier. She just arrived. So what did you tell the Vice President? I'm not going to go into my conversations with the Vice President. So, Okay? And you must respect the Vice President's right to visit her father. She's the Vice President of the Philippines, but she's also the daughter. Yes, that's true. And I would ask you to respect that. Ganyan dapat, Claire Castro. You need to respect that. Diba? Actually, mas magaling pang sumagot. Diba? Yung attorney ni FPRRD sa ICC. Kesa doon kay Claire Castro na kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi sa Vice President natin, walang respeto. Pabalang. Diba? Pabalang kung sumagot. Sana narinig mo yan, Claire Castro. Yan. Yang sinabi ni Attorney Kaufman. She is the Vice President of the Republic of the Philippines and she is the daughter and we need to respect it. Hindi yung binibigyan mo ng mali siya. Yan na. Oo, maiba lang natin. Oo. Salamat po sa mga taga Hong Kong. Kasi ngayon last day na po namin. So bukas flight na namin. So marami hong nakapanood na yan, nagpapasalamat at napunta rin tayo sa Hong Kong. Nakapag-survey tayo. Mula kay Mama, sabi niya, kay Mama Renny Bobok, good evening. Welcome to Hong Kong. Ayan, napanood niya tayo. Sabi niya, Kuya Goods, opo, hindi po ako. Sabi dito ni Alex Caparas, Kuya Goods, madilim ang mukha, pwede ba lagyan ng ilaw? Hindi po ako nakaprepare kasi hindi ko po nadala yung ilaw natin kasi nga po nag-teleport tayo sa Hong Kong para mag-survey. Pasensya na po, sir. Salamat, sir, at nanonood po kayo palagi sa akin. Alam nyo, pag nakabalik tayo ng Mars, may ilaw na po tayo. Tuloy lang natin to. Ang galing talaga ng mga nagmamagaling. Ang gagaling nyo. Nagsanib pwersa kayo. Ikaw nga, kulay tsokolate. Abangan mo daw, sabi ni Marivic Flores. Yung sabi ni sanction na ibibigay. Naku po, ano kaya yun? Sabihan mo pa, Vice President, huwag kalimutan sana ni VP Inday na Vice President din siya ng Pilipinas. Diba? Ang kitid-kitid ng utak mo. Ay kung ulayan ngayon ni Senator ay sabihin niya, kita nyo na. Kita nyo na, may tinatago. Ayaw ng PEP po umattend dito sa hearing namin. Pakipaliwanag mo nga, Yuse Claire, bakit yan ini-invoke? Yan. Kasi may mga pagkakataon na yung decision making, paggawa ng polisiya, na internal lang talaga sa executive branch ay hindi naman pwedeng isiwalat. Halimbawa lang to kung halimbawa, merong kakalabanin. May terorista na kailangang kalabanin. Kailangan ba sa publiko yon? Hindi, di ba? Nako? Ikaw nga, pag nagsasalita ka hindi namin magustuhan wala ba? Ano bang gusto mo? Lagi na lang sa inyo papabor? Hindi naman pwede yun. Maiba tayo April 11 po ata ang botohan sa Hong Kong. May nakapag-comment sa atin.
So, meron pumipilit sa ating kababayan na online voting. Naku po, wag. Oo, pilitin niyo pumunta sa presinto kahit magpila-pila na lang ho kayo. Tiyagain nyo. Dahil meron ho tayo na balita ang hindi maganda, ha? Kaya, para makaiwas tayo sa mga pandodorobo, pumila na lang kayo para magbumoto. At syempre, tandaan nyo, PDP lang, straight. 10 lang ang kailangan natin, hindi natin kailangan ng 12. 10 lang. Kung ano yung endorso ni Tatay Digong, yun lang. Tapos. Eto. Ano ba yung pag-uusap dito? Bakit parang ang kulit-kulit naman itong magtanong? Makulit din to eh. Di ba? Eto, panoorin nyo ha. Para malaman nyo kung sino na naman ang bida rito o nagbibida-bidahan lang. Baka pag napanood nyo to, sigurado ma-high blood kayo. Pero ingat-ingat lang ha. Huwag kayo ma-high blood. Kasi yung high blood nakakasama yun sa kalusugan. Pero eto, panoorin nyo. Matapos magbida-bidahan at di umunay subukang ipahiya si Vice President Sara Duterte, di umunay binansagang Delima 2.0 na si Congresswoman Luistro na bubulgar na ang baho. Tunay nga raw na walang lihim na hindi mabubunyag. Ito ang naging katwiran ng maraming netizen nang umalingasaw ang di umunay pinaniniwalaang baho ng kongresista si Attorney Jervil Luistro nang kumalat sa social media ang trending video nito kung saan hindi inaakala ng marami sa kanyang mga constituents na proud pa raw ang kongresista na isiniwalat sa publiko na itinago niya ang kanyang asawa noong magkaroon nito ng kasong panggagahasa. Tila anong klase raw na abogado o abogaga raw ba si Luistro nang tila ito pa ang kanyang isa sa mga pinagmalaki sa social media. Sa naging public post ng well-known political commentator and international scholar na si Sas Rugando Sasot, Congresswoman Luistro, the anti-Sara declamation contestant sa budget hearing, proudly narrating na tinago niya ang asawa niyang na si Mayor Noel Luistro na may warrant of arrest ng rape noon. Itinago niya ang asawa at hindi sinuko, but she exhausted all legal remedies. Hindi niya sinuko. Proud siya na itinago niya mismo sa batas. Any comment, Bongbong Marcos, sa pagtatago ng kaalyado niyo sa isa sa mga may warrant of arrest? Unquote. Sa naging revelasyon ay sinuwalat ng veteran international scholar na si Sas Rugando Sasot, tila bakit raw ipinahihintulutan ito ng Pangulong si Bongbong Marcos na tila lantara na talaga ang pangakabalbalan raw ng mga kongresista kung saan sa halip na pagbayarin ang kanyang asawa sa di umunay warrant of arrest na inisyu patungkol sa kasong panggagahasa, tila proud pang sinabi ng Congresswoman si Luistro na itinago niya ito sa hindi bababa sa 2 buwan. Komento tuloy ng maraming netizen, tila posibleng ma-disbar daw ang abogada dahil Sana lang. Oo. Yan ang hinihiling ng ating kababayan. Oo. Sana. Kasi siyempre, burin mo, alam mo na may kaso. Alam mo na may problema. Itatago mo pa. Ay ano ka? Isa kang abo. Kayo na ho bahalang magpatuloy. Ano ba siya? Hindi may pagsasabuhatan. Diba? Connivance ang tawag doon. Conspiracy. Kung meron man. Malamang meron sa meron. 'Di ba? Ano yung magiging problema doon? Anong pwedeng ipataw? Yun nga, yung nasabi rito, baka pwedeng madisbar. Kanyang harap-harapang panggigisa sa sarili nitong mantika. Base mismo sa ring komento ng netizens online. Sobrinag niya pa na gano'n niya kamahal ang asawa niya. Anong kagagahan to? Lawyer ka pala. Gets naming mahal mo ang asawa mo pero tapos kinampihan mo pa? Yeah. Nag-cheat na nga sa'yo. Tapos ang malala nang rape pa. Tapos pipi na nanalo niyo pa sa Batangas. Crazy how a little bit of clout can instantly reveal your true colors. Hindi ba ito evidence na itinago niya ang asawa niya na may warrant of arrest? As a lawyer, hindi ba ito ground of disbursement? Dapat umaksyon ng Korte Suprema at iba pa dito. Huwag pamarisan. Unquote.
Panoorin ang full controversial video ng kongresistang si Attorney Jera Villuistro matapos akusahan ng maraming netizen na mukhang dapat raw itong mawalan ng lisensya bilang abogado matapos aminin sa publiko na tila itinago raw nito ang kanyang asawa na may warrant of arrest noon dahil sa kasong panggagahasa at proud pa nitong inamin sa publiko. Anong klase raw ba ang mayroong mga mambabatas ang mga sa Kongreso? Panoorin ang full video. Kasi Nako po. this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know, but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. Di ba? Kasi pangit din naman ang kaso eh. Di ba? Ang bastos ng kaso na yan eh. Alam mo bakit? Nako po. Kahit ikaw ang magulang o kahit ikaw yung may problemang ganon, pinagnasahan o ginalaw yung asawa mo, ginalaw yung kapatid mo, ginalaw yung kamag-anak mo, hindi ka magagalit? Sige nga ate, paliwanag mo nga. Tapos itatago mo, aba. Itatago mo? May kasong ganon? Wow. Sinong hindi magagalit sa kasong ganon? Sige nga, paliwanag nyo sa amin. Kahit ikaw mismo, abo, tuloy nyo na lang kung ano siya. Alam mong mali yung pagtatago ng ganung bagay. Diba? Hindi maganda. Eto mas maganda maintindihan nyo mga kasama. Pero meron din mga bagay-bagay dito na dapat yung intindihin na lang paano sila mag-interview at paano sila magsalita. Pero ang kagandahan dito, yung kaso ni Tatay Digong maaring mapabilis. Mapabilis na mapawalang sala siya dahil buo na po yung team ni Tatay Digong. Ito ipasok natin. Isa po doon sa updates ngayon sa Dahig, mula sa Dahig, sabi po ni VP Sara, okay na raw po, nabuo na yung core group ng defense team for dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano po ang aasahan natin ngayon, sir, after mabuo na yung defense team? Ano ba yung mga possible na processes or steps na mangyari na po? Magandang balita yon, no, na nabuo na yung complete legal team ni former President Duterte kasi mas mapapabilis ang proseso kung gano'n dahil yung panahon ng ngayon hanggang sa September 23, yung confirmation of charges, ito yung panahon na maghahain ang kampo ni Mr. Duterte ng mga tinatawag na challenges, no? Saka yung application for interim release kung i-file nila yon. Yung mga challenges na pwede niyang ihain, pwede niyang i-question ang jurisdiction ng ICC, sabihin niyang hindi na miyembro ng Pilipinas, so dapat hindi na nire-recognize yung jurisdiction ng ICC over Philippine citizens, no? Pwede niya ring i-question yung validity ng pag-issue ng warrant of arrest at yung implementation ng warrant of arrest nung inaresto siya sa Pilipinas. Tungkol naman sa application niya for interim release, ito yung pwede niyang sabihin na dapat habang umuusad yung paglilitis, kailangan nasa labas ako, no? And pwede niya ring hingin na ibalik ako sa Pilipinas Tignan mo yung habang babae. ongoing yung trial. So, ina-expect natin na itong mga to ay ihahain ng kampo ni former President Duterte. Tignan nyo yung babae na kasimangot. Bakit? Yung decision ba, sir, ng ICC on these possible challenges, kailangang ilabas before yung confirmation of charges hearing sa 23 or in-expect natin sa 23 pa, sa September 23 pa ilalabas? Depende yan kung i-file ka agad ng kampo ni former President Duterte. Kung i-file niya agad-agad yan, matidesisyonan yan before yung confirmation of charges. Pero kung i-file niya malapit na dun sa may September 23, kasi kailangan sagutin niya ng prosecution, magsasagutan yung magkabilang kampo, tapos may magkakaroon pa ng time na magde-deliberate yung tatlong pre-trial judges, and tingin ko mag-overlap yan September 23. And po pwedeng ang mangyari yan, ma-postpone yung September 23 na initial hearing sa confirmation of charges. Okay. Also, sir, kung biglang katigan ng ICC judges kung makita lang may basis na hindi valid yung arrest, wala nang jurisdiction, so pwedeng hindi na rin matuloy yung confirmation of charges, pwedeng i-release na ang dating Pangulo? Siyempre, ganun lang kasimple. Ang gusto namin, ma-release agad si Tatay Digong dahil wala naman talagang jurisdiction. At isa pa doon, hindi nyo binigyan ng due process. At bukod pa doon, illegal yung pag-aresto. Sa tingin nyo, patatagalin pa ba yan ng mga ng team ni Tatay Digong at ng ICC judges? Yung dalawang ICC judges nagsalita na rin.
na naniniwala sila na walang jurisdiction at meron na rin babala, ha? Saan ba yun? Sa Hungary ba yun? Nagsalita na rin? Oo. Di ba? O, tuloy natin to. So pwede rin mangyari yun, no? Although merong appeal process, no? Pwede mag-appeal yung prosecution kapag ganun yung decision. So may appeals chamber na tinatawag. So kung possible na i-file na itong mga challenges na ito, sir, ano pa ang pag-uusapan doon sa confirmation of charges? Sige. Go ahead, sir. Hello? Go ahead po, sir. Kung, medyo naputol ka ng context, hindi ko nakuha yung question. Pwede pakiulit lang. Kung pag-uusapan na itong mga challenges na ito, sir, prior to September 23, ano pa yung mga possible na pag-usapan on the confirmation of charges hearing? Yung confirmation of charges, ito yung pagkakataon na ilalatag ng prosecution yung basihan niya, no, for filing a case against former President Duterte. And ito rin yung paglalatag ng sasabihin ng company President Duterte na hindi dapat matuloy yung kaso dahil sa rason na ganito, 1, 2, 3. No? So, sa confirmation of charges, ito yung i-discuss kung tutuloy ba yung kaso sa trial. No? Kasi hindi yung pre-trial chamber ang didinig sa main case. Kumbaga yung preliminaries lang ang didinggin ng pre-trial chamber. Kapag sinabi ng pre-trial chamber na merong basihan, yung pagdemanda ng prosecution, ibibigay niya yung kaso sa trial chamber para doon na yung trial on the merit. At yung September 23, attorney, pwedeng mapaaga pa yan bilang may mga initial processes na pong nangyayari ngayon? Tingin ko hindi mapapaaga yan kasi merong tinatawag na disclosure. No? Ito yung proseso na yung prosecution, bibigay niya yung ebidensya na kalap niya, pabor man or hindi pabor kay former President Duterte. And then yung defense naman, yung company Mr. Duterte, it will prepare for trial. So, sino bang magiging testigo natin? At yung mga dokumento natin na pang-kontra, pang-depensa natin. So, ito yung pagkakataon na mag-prepare din sila. Kaya, ibibigay sa kanila kung ano yung mga ebidensya ng prosecution. Ito lang nagtataka tayo. Nung una, sabi 30,000 daw yung nasa listahan. Walang mapakitang lista. At sinabi ng ICC, parang 43 something, ganun. Ngayon, nadagdagan na naman nila yung 30,000. Saan nyo kinuha yun? Saan papel? Saan yung baol kinuha yun? Meron ba yung police record? Meron ba yung mga talaan kung sino-sino yan? Kagaya ng mga, anong pangalan nun? Yung Sheila? Nabas nga yung Sheila, di ba? Hindi naman pala kasama yung anak niya doon sa mga nangyaring bagay noon, sinama. Ngayon, pinotakti siya ng kapitbahay niya. Ano nangyari? Pahiya ang matanda. Ngayon, saan nyo kinuha yung daming listahan na yan? Dami ba yan? O talagang daming listahan yan? Tuloy. So tingin ko, and lahat yan didinggin sa September 23. So tingin ko hindi yan mapapaaga kasi yun yung initial hearing na sinet na ng pre-trial chamber, September 23. In fact, merong possibility nga na ma-postpone yan dahil depende sa defense din kung sabihin niya kailangan namin ng more time para mag-prepare, pwedeng pagbigyan yan ng pre-trial chamber. So depende po kung i-a-appela din nila sa chamber kung wag muna September 23, iurong muna natin ng kahit kaunti. Pwede sa pre-trial chamber nila hihingin yung gano'n na iurong natin ng konti. Pero kung halimbawa mag-decide yung pre-trial chamber na walang jurisdiction or may jurisdiction yung ICC, so pwedeng i-apila. Pwedeng i-apila ng magkabilang kampo sa appeals chamber. Bago pa man yung confirm September 23. Sa panig po ng prosecution, ano po kaya yung pinaka-critical na dapat nilang i-prepare o mga ilatag para syempre sa side nila matuloy po sa mismong trial yung dating Pangulo? Alam mo, Christian, hindi pa tapos ang investigation ng prosecution. No? In fact, continuing yung investigation niya until na mag-umpisa yung trial. In fact, yung basihan ng warrant of arrest, isang kaso lang, isang charge lang, yung crime against humanity of murder. Between now and September 23, pwedeng dagdagan niya na prosecution. Sabihin niya, meron pa kaming additional na nakalap na merong crime against humanity of torture, crime against humanity of sexual offenses, of imprisonment and other forms of illegal detention. So pwede pang madagdagan yung kaso ni former... Dagdagan nyo ng dagdagan. Dagdagan nyo pa ng dagdagan. Itodo nyo na. Dahil buo na ho ang team ni Tatay Digong. Matibay. At baka mamaya may sumulat dyan. Magulat kayo. Lahat kayo matauhan bakit ginawa nyo kay Tatay Digong. At ngayon, yung supena ni Hayer, may pirma na rin. Baka ho may managot. Ngayon, ano mangyayari, Hayer? Pag napatunayan na na walang jurisdiction at lahat ay illegal,
ano mangyayari? Tatalong ka ba? Tatalong ka ba sa ibang lugar? Yan ang gusto namin malaman. At hindi namin hahayaan na alam niyo ba yung mga bagay-bagay? Na matuwa ka sa ginawa mo kay Tatay Digong. Hindi papayag ang ating kababayan. Dahil ang karma is real. Gaba-gaba nga daw yan, sabi. Hanggang sa susunod, pag alam nyo na yung gaba ay tumama sa iyo, mabilis nga raw yung karma eh. Mabilis lang, digital. Kita nyo, sa ginawa nyo, meron kagad balik. Nagkautal-utal kayo sa pananalita, nagkaturo-turuan pa kayo. Ngayon, aabangan namin pag pinatawag din si nangingitim at yung kapatid. Yung kapatid nung una, pabibo pa. Nung nag-i-interview si Miss, na-interview siya eh. Si Miss Pinky Web ata ho, hindi ako nagkakamali correct nyo lang ako in-interview siya, sabi niya, hindi lang ako, 4 kami. Nung tinanong sa hearing, sabi nung isa, yung Anyo, ano pangalan nun? Yung Enyo, hindi ako kasali dyan. Wala akong involvement dyan. Ngayon, turuan na kayo. Sabihin mo ngayon, hindi mo sinabi yun. Sabi mo, parang humors lang. Humors lang ba yun? Inamin mo na sa unang video. Ano masasay mo doon? Gaba is real talaga. President Duterte, hindi lang isa kasi murder lang yung nakasala ngayon. At wala pong limit yon, attorney, hanggat meron silang siguro na-establish na mga ebidensya o pruweba. Tama yun. For as long as meron silang mga ebidensya makakalap, so pwede nilang ihain sa pre-trial chamber sa September 23 na ito pa yung additional charges namin. So please confirm na ito yung mga additional charges na didinggin sa trial. On the side naman ng defense, pwede po ba nilang harangin yan? Kung halimbawa nga po biglang ifa-file na panibagong reklamo ang prosecution? Sa confirmation of charges nila haharangin yan, Christian, kasi yun yung talagang pagkakataon na sa pabulaanan nila na walang basihan yung charge na to, o yung lahat ng charges na yan. So doon nila ko kontrahin lahat yung argumento at ebidensya ng prosecution. Sir, ang ibang bansa ba gaya ng US, pwede bang makialam dito sa kaso ng dating Pangulo? Kasi sabi po ni Senator Amy, tinatanong niya kung sakop ba si dating Pangulong Duterte nitong executive order ni Trump na yung Section 8D2 saying na yung allies ng Amerika ay hindi dapat ma-under ng jurisdiction ng ICC, at sumulat na rin po may mga ilang individual na sumulat sa US, sa Russia, sa China, Israel, na parang humihingi ng tulong for the case of the former president. Kino-consider ba ng ICC yung mga possible interventions ng ibang bansa? Alam mo, yung ICC will only decide on the basis of the legal merits and factual merits of the case. Hindi yan bibigyan ng sustansya yung pressure na ginagawa ng ibang bansa. Kumbaga, those are political issues, no? So kahit na mag-issue ng executive order, kasi yung executive order ng Amerika imposes domestic sanctions, kumbaga sanctions ng Amerika sa mga tutulong, pero sa ngayon ang naka-specify is only Israel, no? Nakalagay na allies of America, close allies, pero ang Israel yung talagang punto nila dahil na-issuean ng warrant of arrest si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero walang sinasabi tungkol sa Pilipinas si former President Trump. May mga peking news na mga sakop daw ng executive order ng US si former President Duterte, pero mga fake naman yung mga yun. Pero even if sakop siya, hindi sir, ho yun fake, kuya. hindi siya. Totoo ho yun. Yung executive order, abangan nyo. Baka mamaya magulat kayo ay, hindi pala fake. Totoo pala. Totoo yun, kuya. Nagsalita na ho. Permado na. Kaya, be wise na lang. At ito, lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan, dahil malapit na ho, konting kembot na lang. April 7 na ngayon. Bukas, panibagong Monday na naman. So, ilang kembot na lang, Mayo na. Pakiusap natin dahil gumagawa talaga ng hindi maganda itong mga, yung mga grupo-grupo sa ibang bansa. Mantakin nyo ho, nabalitaan ko meron na naman sa Singapore daw, online voting. Wag naman. Wag kayong pumayag. Gawin nyo, pumila kayo. Mano-mano. Dahil sa online na yan, nako po, ismiyo marimar. Baka magkalintik-lintik na naman yung resulta niyan. Basta isolid natin yung 10,
Yan ang panalo natin, yan ang pag-asa natin. Lahat na mga inaakusan nila kay BP Sara, mawawala yan pag nanalo ng 10. Yung dalawa, itapon nyo na yun. Kahit hindi na kayo kumuha ng dalawa, basta 10, yung solid natin, huwag kayo magtatapon. Pangako yan, pag nanalo yan, pangako niya sa atin. Lahat ng mga durobo, lahat ng mga kumaban sa bayan, lahat ng mga nagtraidor, lahat ng mga durobo at bakulaw. Hanggang sa muli mga kasama at sa mga taga-Hong Kong, maraming salamat po sa inyo. At yung mga nakilala natin, mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, bye-bye.